Sa isang nakakagulat na balita, ilang mga kapulisan ang nagboluntaryong sumuko at isiniwalat ang kanilang pagkakasangkot sa mga iligal na gawain na di umano'y inuutos ng Pangulo na si Kuting Jr. Ayon sa mga sumukong pulis, sila umano'y binayaran upang pagtakpan ng mga katiwalian na kinakasangkutan ng Pangulo. Nagdulot ito ng malaking kontrobersiya at takot kay Kuting na ngayon ay nahaharap sa mga seryosong aligasyon hinggil sa kanyang pamumuno at integridad. Dagdag pa ng mga pulis, ang pagbabayad umano sa kanila ay bahagi ng isang malawakan na sistema ng katiwalian na naglalayong protektahan ang kapangyarihan at reputasyon ng Pangulo. Sa kabila ng mga pagbabanta, nagpasya ang ilang miyembro ng kapulisan na lumantad at ilantad ang tunay na kalakaran sa likod ng kanilang mga gawain. Ayon sa kanila, hindi na nila kayang pagtahimikin pa ang kanilang konsensya at nais silang bigyan ng hustisya ang kanilang sinumpang tungkulin sa bayan dahil sa mga relasyon sa mga naroon ng malalaking epekto sa tiwala ng bubukas kaysa sa mga BBM at sa buong kapulisan. Patuloy pa rin ang investigasyon hanggang sa usapin na tinaasahan ng maraming mamamayan na makakaroon ng malinaw na katiwala at accountability sa mga aligasyon laban sa Pangulo. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Kuting at ang kanyang kampo tungkol sa mga subscribe at hinabangan ng sambayanan ang kanyang magiging pahayag hinggil sa lumalaking isyu nito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kung ilan yung tatlo na yun, kung sino yung tatlo, para yun na yun. Hindi yung isa lang. Pa-drug test kayo, isa lang, wala. O di, doktor yun, paano? Papadrug test siya, tapos sasabihin, negative ako, tapos papaskill niya. And then what? Lulukoyin yung taong bayan? Malaman natin. Somebody has to speak up. Kung paano? Mga doktor, magsalita kayo. Pati ba naman yung poproblemahin ko? Paano? Sinabi na nga, isang sigaw lang tayo. Kaya yung mga concerned na mga doktor, magsalita naman kayo. Ano ba itong bansa natin? Panay pera-pera na lang ba? Magsalita naman kayo, mga eksperto, mga doktor, mga scientists, etc. How do you administer a drug test? No? At yung mga titinong politiko, magsalita kayo. Paano? Yung talagang honest to goodness, fair, schedule. Reddit, walang drug test at lifetime check, bumaba na sa pwesto at wag iboto sa darating sa eleksyon. At kasuhan natin, kasuhan. No? Banned from public office. Who is perfect? Number one, sir, no offense. Reddit yun, yung kanina. Sir, no offense sa mga matitinong retired mayors, lalo na yung nasa cabinet ngayon. Pakiramdam, mista ako yun nandun. Pakiramdam ko, wala na silang prinsipyo regardless sa katayuan ng pamilya nila. Not really Hindi rin, in fairness, kilala ko si Ed Anyo. Kilala ko yung mista ako. Kilala ko yung asawa niya. Pinapanood ko yun nung nagliligawan pa no? Yung isa ko nga mista, yung anak niya, sinaksak ng lapis yung anak nila. Grabe, yung iyak ng mag-asawa no? Na kasi nga, respeto naman doon sa isa kong mista na hindi sawayin yung anak niya. Yung ganun ba? So, matitino yung mga yan, matitino. Unless na nagbago na overtime, kasi matagal na kaming hindi Pero I'd like to tell you na for the 4 years or so na nakilala ko siya sa cadet and on and off nung kami mag-o-official, remember nung kay Cadet Jack Arcadio, tinawagan pa ako niyan na to verify mismo sa akin kung totoo ba yung sinasabi ng mga intel regarding me. That shows the kind of man Tapos nung panahon ng pandemic na may mga suggestion ako, nakikinig naman yung mga tao. Kaya nga, that shows naman na Kaya nga, don't
jump into conclusions na don't be led by some people na nagsasalita, ang motivation, kunwari, views, no? Ang, ang ano doon, let him explain to the public. Kung paano kung nakaganyan lang siya sa trabaho niya? Paano kung nyari, instead na manood siya ng kani-kaninong vlog, kahit mag-vlog ako, kahit yung vlog ni kung kanino, imbis na panoorin niya, meron siya inutusan na lang yan, panoorin niya, and then ikwento niyo sa akin in a nutshell. O hindi, tas hindi nagagrasp yung message. So, wala siyang time para doon because yung time niya, inuubos niya 24/7 para sa Pilipinas. So, yun yung yun yung kwento. Hindi natin alam eh. Kaya nga, ang pinaka-the-best nga, sabi ko, drug test na lang. Para mag-drug test ka, para malinaw, di ba? Malaman natin kung nandun pa yung pagsisilbi sa bayan. Reddit, walang drug test at lifetime check, bumaba na sa pwesto. Huwag iboto sa darating na eleksyon. Reddit, lahat ng manggagawa, lumabas tayo para isulong natin ang per hour na sweldo ng ating manggagawa. Mga oligarko lang ang kumikita, hindi na magbabago ang ating buhay dahil sa pamumuno ng mga kurap at bangag. Reddit, walang drug test at lifetime check. Reddit, lahat ng manggagawa, lumabas. Jojo Pakaira, Sir, galawa din pag may time, action is better than words. Jojo, nasaan ba yung mga DDS? Panay salita rin naman eh. Kami nga, meron kaming FGF eh. Hindi lang kami panay salita, may gawa kami. At least, 400,000 na kami, going towards 400K. Ang tatargetin na nga namin, 500K and then 1M eh. Ano ba kayo? Meron na nga kaming nag-arrange na nga kami ng shipment ng baril eh. In the declaration of a state of war to any country, state of war, no, and that would be China, kung dineclare natin yon, shipment ng baril, armado na kaming lahat, paano? Sino pipigil sa amin? Sino? Kami, may ginawa kayo. May ginawa kayo? Hindi nyo pa-drug test yung presidente. Yung mga opisyal ng gobyerno, panay ganun nga lang eh. Yun ang hirap sa DDS eh. Yun ang hirap. Panay salita, pero pagdating sa gawa, umaasa kayo sa ibang tao. Gusto nyo ibang tao. And then, ididiin nyo, kayo kumilos. Mantalang kayo, nakasafety sa bahay ninyo. Manggagamit. Hindi tama yung ganon. Kaya buti nga kami, neutral. Wala kaming pakialam sa inyo. Wala. Lalo na ganyan kayo. Ay, naku. Ba't kami papagamit sa inyo? Kami, very noble yung gusto namin mangyari. FGF. Makinig kayo ha, FGF. Tayo, depensa na ng pamilya at ng barangay. Wala tayong pakialam dyan sa mga people power na yan. Kita nyo yung papakamatay ka ba para sa ganyan? Sisisihin ka pa. Pagbibintangan ka pa na, panay dada. Nako. Ay, nako, Flip. Media Sir, mag-start na ang mga tao na mag-ipon-ipon sa EDSA pero pinigilan ng mga pulis. Dapat suportahan na lahat. Kasi nga, hindi naintindihan na kanyang mga organizer, sabog-sabog din kayo eh. Mag-iipon kayo sa EDSA, for what? For what? People power, tanggalin si Marcos? Ano ba? That will not work. That will not work. Nagiging traffic lang kayo, traffic jam. No? Mainginis lang lalo ang tao sa inyo. Mali. Ano ba style baryotic yung ginagawa na ewan ko ba. Manap kayo ng matinong general dyan sa inyo na pwedeng magbigay ng opinion. At kung meron man, dagdagan nyo. Kulang yung mindset. Kulang. Ba't nag-aasa kayo sa EDSA? Hindi na EDSA ang ngayon. Luma na yung EDSA.
You want change? It's here. Hindi sa EDSA, nasa puso ng tao. Yun ang di nyo maintindihan eh. It's all over. Everywhere. In the country. In the countryside. In the streets. In the cities. In the mountains. All over the globe where Filipinos are. It's in here. The one-ton-ness na gustong magbago. The need for change. The desire to bring the country forward. Wala sa EDSA yun. Hanggang ngayon hindi nyo naintindihan yun. Wala sa may kumakain. Ano ba pinagkakain ng mga to? Uy! Nung sabi sa'yo, wasakin yan. Huwag mong winawasak. Binasak yung ano. Binawasak. So yun, hindi tama. Sir, Dano, kung merong mahuling droga, ipahigop sa lahat ng gamit libre para wala nang magnegosyo ng droga. Ayaw mo na. Basta death penalty. Patayin lahat. Pati yung mga pamilya nung mga drug lord. No? Pati yung mga pamilya, exiled silang lahat. Nakinabang sila eh. Pero wala. Sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Pinakailangan talaga yung hindi makokorap yung tao na nandyan. Kasi you're talking of billions of pesos, o dollars, billions of dollars, no? Hanap kayo ng taong matino na nagagawa nun. Kung meron, sa 119 million na Pilipino, kung meron. Ako, meron na akong pangalan na isa na matino. Si Metran, matino yan. Pwedeng ilaban ng patayan yun si Metran. Matino yun. Subscribe kayo kay Metran. Like, share, subscribe. In-advertise ko. Like kayo sa kanya, no? Yung kahit ganun yung tao, no? Gagalit sa mga troll. Pero mataba yung puso nun para sa Pilipino. Focus yun. At saka he walks the talk. Yung ano doon. Kaya nga, ingat kayo kay Metran, mga walang niya. Dapat lumabas ng lahat, sabi ni Unflip Media, mapahayag ng pagtutol. Sino? Leader. Sir, inom pa kayo ng salabat po. Hindi nga ako nainom ng salabat eh. Soft drinks pa nga iniinom ko eh. Maria Socorro Mejia, pahinga ka muna, Kap, Dado. Oy, thank you. Na-try ko nga sagutin lahat eh. Mga ka-cute, good evening sir, watching from Bahrain. Nasaan na yun? Ivory! Come! Ivory! Okay. Yan. Ivory. Diba? Buti pa to. Sa'yo na punta lahat ng ano ko. Okay. So, Bluebird Yellow, sir, BioFlu, ang inumin mo, effective yan. Oo nga, meron nga ako dito nun, nakastack ako nun. Okay. Juanito, Politico, sinabi ni ayan, nagsagutan na kayo. Okay lang. Hi, buwisit yun. Gandang tawagan. Mark Anthony Hermoso, sabi, okay. Dina Montgomery, sir, people power, paalisin nyo na mga drug addict, family sa Malacanang. Hindi ako magpapaalis nun. AFP ang magpapaalis niyan. Kasi para wala nga magtumayo eh. Leader ang problema ninyo eh. Leader. Thank you sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Thank you sa pagpanood. Maraming salamat. Thank you sa mga nagpakulay at maraming salamat sa suporta. Like, share, subscribe. Pinoy Survivor. Join the channel. Pindutin nyo lang. Join and then level 3. No? Right now, we have 22 members. No? 22 ba? And then, please, bisitahin ninyo yung Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Okay?
Yun yung panoorin nyo mula 1 hanggang latest, 27 na yata yun, na vlog. And makita niyo in-explain doon, vision, mission, how to join, everything, paano yung setup, everything. And then, kung sisipagin ako, mukhang magkakasakit na ako. Kung gusto ko rin kumita. Saka pala, lahat ng kikitain doon, monetize na yan, ano? Lahat ng kikitain doon sa Pinoy Guerrilla Forces TV will all be channeled to ano tawag doon, Filipino Guerrilla Forces, no? Meron kaming cup, yan. So, yan eh. Pare, ano ba? Meron kaming cup, yan, Filipino Guerrilla Forces. Meron kaming crest. Yung next vlog ko siguro, explain ko, no? Bakit nagkaroon ng crest? Ano yung ibig sabihin yan? May ibig sabihin yan. Okay. So, yan. Meron kaming t-shirt, pero hindi ko suot. Order kayo sa FGF Merchandise, no? Doon kayo mag-order, may Shopee account din doon, scroll down ninyo, FGF Merchandise. Sa Facebook page ninyo, i-search ninyo, at lilitaw ang FGF Merchandise. So, gagawin ko ngayon, pakita sa inyo, ayun, tinype ang FGF Merchandise, ito ang lumitaw. Yun. So, screenshot. 1, 2, 3. Okay. So, mula dyan, 135 followers na. Follow lang kayo para alam nyo yung mga bagong products. So, ano yung bagong merchandise. Tapos doon, ano ba yung mga latest dito? Shopee account is temporarily closed. Uy, bakit? Will be back in operation after a week or so. However, you can always, ayusin siguro yung mga icon. You can always order FGF items on this page. Doon lang. So, kunyari, ito, sa FGF channel, FGF page. Yan, ayaw na. Okay. Kati ayan sa FGF, message ka lang dito, message. And then, pa-order the t-shirt. Yun na, ipag-communicate kayo. Pangalan nyo, address, at saka yung size ng t-shirt. Yung A4, yun yung maliit. A4. Papel, A4. Yung A3, yun yung malaki. No? Okay. Tapos ito, order lang kayo. Tanungin niyo kung magkano. Ako order ako, dalawa in order ko. And then, susunod is magkaroon tayo. Discuss ko rin dun sa FGF channel yung kabuhayan ng bawat supposed to be na magiging pondo ng magiging guerrilla forces natin. Per region muna. Babanata ko na muna isa. No? So, channel ko yung pera muna doon sa isa para maka-generate siya. Kunyari, meron siyang, whatever. And then, from there, pagka umarangkada siya, tutulong naman siya para ma-pilot naman yung iba. And if you do that, in less than, siguro, a year, lahat ng FGF na region, merong sariling pondo. No? Pero kayo, kananood kayo, no skip ads, o kaya nagbili kayo ng merchandise, o kaya nag-member kayo doon sa channel, Filipino Guerrilla Forces TV, you are already helping. Kayo na sa abroad, watch lang kayo, kayo nandito sa Pilipinas, join up kayo, sali lang kayo. So yun yung So something positive, something doable. We are not out to overthrow the government. We will not overthrow government. That's illegal. No? We are not going to overthrow government. We are supporting the government in the event of a war. Whether the government declares it or some sanamagan country declares it, or it is declared on us, upon us. No? So if the government find one day itself na it's in a war, we will
because of our concept na we will defend our families, in a way, we are already helping defend the communities, we're helping the armed forces, tsaka yung PNP, and therefore helping the Filipino government survive the war. Oh, yun ang FGF. Kasalanan ninyo ay yung pag-usapan. Marcos Duterte, pag-usapan nyo. Tapusin nyo na yung bangayan na yan para mabante tayo. Kasi kami, nahihilo kami kakapanood-panood sa inyo, nakakapuyat kayo. Tapos nun we have to monitor everything that's happening para yung mga magtatanong sa amin, naintindihan namin. Pero ayaw naman namin lalahok sa inyo. Nagbibigay kami ng mga komento o suggestion, libre pa nga. Pero wag na wag niyong i-involve kami. Wag niyong kaming didiktahan kung ano yung gagawin namin. May sarili kami pag-iisip. We will not commit right now yung 400,000 na grupo namin, no, going there, still has to be, ano tawag dito, validated yung mga pangalan. Ang validated na mga pangalan sa amin is 100,000 pa lang. Ganon kami ka-stricto, ha? 100,000 pa lang, pero 400,000, papunta ng 400,000 yung numero. So, binabalidate namin, no? Going 400 tao kami. Ang target namin, mga 500 to 1 million, then 2 million, no? Yun yung target namin. It has to be by the millions, kasi ang kalaban by the millions. So, yun yung malala, mga kusinong matibay, di ba? Panay mga veterano ng gera tong FGF, no? Panay veterano ng gera. Sige, magpadala kayo dito, mga kalaban, magpadala kayo dito. Kung kami, 1 million, ay, kailangan nyo magpadala ng 10 million dito. Sige, 1:10 kami, no? Isang FGF, ma-promote siya, 1 rank higher, pagka kumatay siya na 10, na confirm. Confirm. 1 rank higher. So, gagawa pa kami ng mga medalya, yung mga badges. Meron ng mga badges na on the works na no? Di-discuss ko doon sa kabila, doon sa FGF channel. Kasakit lang talaga, kaya hindi ko nasikaso. Ito lang tong kay dormitorio, kasi rin naman si Sir, mabait si Sir. Walang kay Sir, mabait siya. Saka Pinoy survivor yun sa susunod na lang yan. Haba na tayo. So yun, maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyong lahat. Magpapahinga muna ako, ha. Sensya na kayo. Christian Cristobal, yearly kami, sir, sa government service, local, may drug test kami. Yun nga, So anong masama na magpa-drug test itong mga putragis mga nasa itaas, di ba? Sa AFP nga, ganun din Sa PNP, ganun Yung iba nga, random pa nga Matapos pa nung may annual, physical, meron pang random. Kasi in between ng year to year, pwedeng gumamit. So nagra-random. Tapos ito, hindi sila magpapadrug test. Something's wrong. Di ba? Okay. Annalyn Corpin, sir, nice kayo. Kayo, inyo, Kap. Thank you, ha. Makabayan, an informative channel. Deputy Supremo, high blood ka daw, sabi ni Kiven Duldalaw. Hindi ako high blood. Unconstitutional daw ang drug test. Unconstitutional daw ang drug test. Yun yung di sumigaw ako, sabi ko, kayong mga magsasabi na politiko na unconstitutional ang drug test, gusto nyo pakitahan namin kayo, no? Na yung konstitusyon ng Pilipinas, pupunitin lang namin sa harapan ninyo. Hindi nyo naintindihan na yung konstitusyon, eto kami, ang taong bayan, sovereign will, eto lang yung konstitusyon. Kayo sa Congress, at best nga, sabi ko, ay magbabaguhin nyo amendment pautik-utik pa. Requesting pa kayo ng how many signatures. Babayaran nyo pa nga yung iba na signatures. Para lang ma-impose yung amendment ninyo. And still, at best, it has to be ratified by the Filipino people. Kami hindi, diretso. Pwede namin pilasin yung konstitusyon ng taong bayan ng Pilipinas. Kung gugustuhin ng taong bayan,
Filipino people, sovereign will. Tapos sabihin nyo, unconstitutional. Gusto nga namin magpa-drug test kayo. Because nakalagay sa Constitution, public office is a public trust. And we do not trust you anymore. Ganun kasimple. Kaya itong mga politiko na nagsasalita ng ganyan, meron kayong kalalagyan. Tandaan nyo yung mga pangalan ng mga sasalag sa drug test. Tatanggalin natin sila. Okay, ganun kasimple. Yung ayaw magpa-drug test, tatanggalin ng taong bayan. Ganun kasimple. Maliwanag yung panawagan natin eh. Kung ayaw nyo pakinggan, diwag, shh, quiet. Okay. Quiet. Yung anong gustong ano? Ano ba kayo? O yun, so yun, nung ano. Okay, so maraming salamat sa... Yung FJF will not lead an EDSA revolt. We will not. FJF members, you follow my command. We will not lead an EDSA revolt. No? We are with the armed forces and the PNP. Okay? We will support the AFP and PNP because we believe in the PNP and the AFP that they are serving the Filipino people. As in our case, we are serving to protect our Filipino families. Maliwanag yon. We will not bring down this government. We will not bring down a Bongbong Marcos. What we are supporting is the call na magkaroon ng drug test lahat kayo dyan sa gobyerno. Ang mag-o-oppose dyan, may kalalagyan kayo. Ganun kasimple. Ayaw na namin ng ganito eh. Move forward tayong lahat. Kasi isa lang bansa natin. Isa lang ang pananaw natin. But remember, FGF will not be used for any na makasarili na agenda. BBM, Duterte, we will not allow that na magamit kami. All the commanders know that and they are just waiting for the right command. Kita, ganyan kami kadisiplinado. Pag sinabi ng Supremo na sulong, sulong. Pag sinabi ng Supremo, antras, antras. Pag sinabi ng Supremo, tulog, tulog. Ganun lang. Hindi, disiplinado kami. Hindi kagaya nyo. Hindi kayo, wala kayo sa, wala kayo sa hulog eh. Panay kayo bara-bara eh. Wala ang mangyayari sa ganyan eh. Sa amin eh, meron kami 400,000 papunta na kami doon. Meron kami mga commander na, may mga sumasali na. Meron na kaming magde-deliver ng armas pagka nagkaputo ka na. Ano ba? Sige, lalaban kami. At dedepensa namin kayo. AFP, tulungan namin kayo. Yung pamilya ninyo at yung pamilya ng PNP, i-endorse nyo sa amin. Pamilya, kayo ni Trinidad at ni Francel Padilla. May pamilya nyo, endorse nyo sa amin. Spokesperson. Yung pamilya ni ni Omet Browner. O ni Marbil. I-endorse nyo sa amin. Kami po protekta. Para yung wala na kayo sundalo magprotekta sa pamilya ninyo. At lumabang kayo lahat. Kami, nandito lang sa mga barangay kami. Di ba? Sabog-sabog kami. Si Luzon, Visayas, Mindanao, no? FGF, kanya-kanyang high ground. Deny the enemy the high ground. Ang last battle cry natin are the high ground. Stay quiet. Dito ang pinakamaganda sa sa Luzon is yung Cordillera Mountains. Tuloy-tuloy yan. Quiet. Ivory. Ano yun mo? Tuloy-tuloy yan na Cordillera Mountains from Ilocos down the line hanggang Sierra Madre. Magsasalubong yan. Pagka kayo nasa Region 2, no? Region 5, ang withdrawal nyo, Sierra Madre. No? Very, it makes sense kasi bundok yun eh. Pero kung magigipit kayo, baba kayo, panik kayo ulit, Lower Kalinga, and then panik kayo sa sa Apayao, and then ayan na, Abra, etc. Car na kayo. Doon magkita-kita na tayo doon. And then kanya-kanya tayo. Mahaba nun. Ngayon sa Mindanao, nandun yung Apo. No? Tsaka ano pa yung mga matataas na bundok doon. Pati sa Visayas, no? Lahat ng high ground, okupayin ninyo.
You deny the enemy the high ground. Control the high ground. Mahirapan man lang silang pumanik, no? Para habang pumapanik sila, hindi snipe lang natin. We deny them the high ground. And then tayo Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!